Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Aba, talagang itong ating Yusek mga kabayan na si Auntie Claire talagang laging mga kabayan no? Laging may paliwanag ito patungkol diyan sa ating Vice Presidente. Lalo na itong resulta ng COA na unmodified. Siyempre may paliwanag yan dyan. At pangalawa mga kabayan, alam niyo matagal na tayong nakasubaybay dyan sa sinasabi nila na mga nawawalan sa bungero. At in fairness, no, talagang hapit mga kabayan, itong administrasyon na mahanap yung mga nawawalan sa bungero na yan. At ayan na nga mga kabayan, may mga nakita na bangkay mga kabayan dyan sa Taal Lake. Ngayon, ang nakakapagtaka lang mga kabayan, bakit yung mga nakita natin at base no, doon sa mga sinasabi ng whistleblower na yun daw mga sako mga kabayan ay nilalagyan ng pabigat, nasa ganun na hindi lumutang mga kabayan yung bangkay. Bakit doon sa mga nakita natin sa video, lalo na sa mga balita, ay wala naman mga kabayan nakalagay na pabigat? At pangalawa, yung sako mga kabayan, bakit yun parang bago pa? 'Di ba mga kabayan, no? Ito matanong ko lang sa inyo kasi tayo nag-iisip din bago tayo magbigay ng opinion. Patungkol diyan sa balita na yan na nakuha na nila yung mga bangkay, minakuha ng mga bangkay mga kabayan. Nag-iisip tayo, yung bansa ko mga kabayan, sa loob ng ilang taon nakababad dyan sa tubig, lalo na dyan mga kabayan, tubig tabang yan, hindi ba yan hindi ba yan nabubulok mga kabayan? Kasi yung pinakikita nila sa balita, no, yung pinakikita nila dito sa mainstream media, yung mga sakong nakuha mga kabayan, parang ang puputi. Ang puputi mga kabayan. So anyway, yan yung ating mga pag-uusapan at yan nga pala, no, yung Supreme Court, no, nag-utos na magbigay ng ibigay yung mga papeles or documents mga kabayan diyan sa Supreme Court. Tingin ko mga kabayan a-action na ng Supreme Court yung ginawang petition ng ating Vice Presidente patungkol diyan sa impeachment na yan. Magkakaalaman ngayon mga kabayan kung yung bang impeachment na yan matutuloy pa o hindi na. So anyway, sa mga bagong subscribers natin mga kabayan, maraming salamat, no. Sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe na sa ganun mag-updated kayo sa ating mga video ina-upload. Pakinggan natin mga kabayan ating pagpapaliwanag naman ng ating magaling na Yusek patungkol diyan sa sa unmodified opinion ng COA kasi kahapon may paliwanag mga kabayan yung tagapagsalita naman ng Office of the Vice President, diba? At napakaganda ng kanyang opinion. Ay dito kaya sa ating Yusek, ano kaya ang ipapatama nito at pagpapaliwanag diyan? O pakinggan natin. Pag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework. Kumbaga, yung format, kung ano yung laman, nagbalanse. Pero hindi po ito nagpapatunay na walang anomalya. Iba po yung tama ang pag-report at Apakagaling nito ni Auntie Claire, no? Apakatalinong abogado nito mga kabayan. Talagang no? Kumbaga, na bigyan niya ng ibang explanation mga kabayan yung unmodified na yan. Kita ninyo, no? Napakagaling ng ating Yusek. Talagang kabilib-bilib to mga kabayan. Kaya idol natin to mga kabayan iba yung tama ang paggamit Oh. ng pondo. Hindi pa rin ligtas sa issue sa anomalya sa paggamit ng pondo ang Office of the Vice President. Sa kabila ito na nabigyan ng unmodified opinion ng Commission on Audit ang OVP. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Lair Castro, hindi pa tungkol sa compliance at performance audits ang ibinigay na opinyon ng COA sa OVP para sa taon 2024. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years in a row, ang OVP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Dahil iba po ang pag-audit sa paggamit, ito nga po yung compliance and performance audits. Tatlong sunod-sunod na taon na nakakuha Kontrabida talaga tong ating Yusek na to mga kabayan. COA na nagbigay ng resulta na tatlong executive mga kabayan na maganda ang performance, no? At ang mga binibigay na resulta ng Office of the Vice President. Etong ating Yusek no, napaka-negatibo mga kabayan. Talaga nga hanapan niya ng butas mga kabayan nang sa gano'n ang Office of the Vice President ay magmukhang masama sa mga Pilipino. Akalain mo yan iisa lang mga kabayan na pinagtatrabaho niya, pare-pares na nagtatrabaho sa gobyerno. Pero kita ninyo COA na ang naglabas ng ganyan at maganda yung naging resulta. Negative mga kabayan dito kay Claire.
Grabe. Kuha ang OVP sa ilalim ni Vice President Sara Duterte ng unmodified opinion. Ibinibigay ang unmodified opinion kapag ang mga inihandang financial statements ay naaayon sa angkop na financial reporting framework. Patunay nito ayon kay Yusek Castro, may notice of disallowance ang OVP. Dahil kahit po nagkaroon ng unmodified opinion ng COA sa OVP since 2022, meron pa rin pong notice of disallowance sa halagang 73 million pesos sa confidential funds. Kita mo, binida mga kabayan, yung mga notice disallowance na milyon mga kabayan. Bakit yung kay Bungit billion, hindi mo kino-question? 'Di ba mga kabayan, may notice of disallowance din yan dyan sa agriculture mga kabayan, si Bungit. Nang panahon niya, ay bakit hindi nito sinasabi? Billion kasi mga kabayan, maliit kasi sa paningin nila. Yung billion, malaki sa paningin nila. Itong milyon mga kabayan. Lang ya talaga. Meron din pong notice of disallowance or na-flag ang 164 million ng OVP for the 2023 confidential funds at meron pa rin pong na-flag sa pagbabago campaign at negosyo taday. Naging usapin ang umano'y maling paggastos ng confidential funds ng OVP na isang naging batayan ng impeachment complaint kay VP Sara. Wala pang opisyal na reaksyon ng OVP ukol sa mga sinabi na ito ng Malacanang. Ngunit una nang sinabi ni VP Sara na ang naturang report ay nagpapakita na sumusunod ang kanyang tanggapan sa mga hinihingi sa kanila kaugnay ng mga paggastos sa kanilang pondo. Shows the transparency and accountability and the compliance of the Office of the Vice President with all the regulations required by law. So we are thankful for the hard work. I am thankful for the hard work of Office of the Vice President personnel. Nel Mar- Oh, ayun mga kabayan, talagang itong ating Yusek ay talagang kontrabida mga kabayan sa ating Vice Presidente. Baka yan hindi natanggap nung nag-apply mga kabayan noong panahon ni PRRD. O pakinggan muna natin mga kabayan na rin balita na rin, no. Mayroon na naman palang nakuha na sako na may lamang mga buto mga kabayan ng sinasabi nilang mga sabungero mga kabayan. Totoo kaya 'yon? Rina, sa ngayon ay turnover na raw ng PCG yung na-recover na sako doon sa Soco at sila raw yung magde-determine kung ano nga ba talaga yung opisyal na mga nilalaman ng mga natagpuang sako na ito. Corina. Okay, Joash, so yung mga sako nakita sa dalampasigan na, lumulutang-lutang o nasa dalampasigan, hindi mula sa ilalim ng tubig? Corina, yung natagpuan na sako ngayong araw ay natagpuan doon sa may lake bed, malapit doon sa may site kung saan hinihinala na pinagdalhan umano ng mga missing sabongeros o yung sinasabing Tingnan ninyo mga kabayan yung sako ha. Tingnan niyo mabuti yung nakuha nila mga kabayan dyan sa lake bed, no? Siyempre pagka yung mga kabayan nandyan sa baba ng tubig ay may pabigat mga kabayan. Kung mapapansin nyo parang puno ng buhangin yung sako at ang nakakapagtaka lang dyan mga kabayan, napakatibay ng sako, hindi man lamang kumbaga napunit sa pagkuha nila, napakatagal lang nakabaon yan dyan sa tubig, nakababad sa tubig mga kabayan. palaisdaan na pagmamayari ng isang personalidad na sangkot nga raw sa pagdukot ng mga sabongero. Doon siya nakita sa may lake bed, 50 to 70 feet yung lalim approximately. And yung dalawang sako na natagpuan, 10 feet away lang from each other. Yung sinasabi na nasa dalampasigan ay yun ata yung na-recover kahapon na malapit lang din doon sa Pampang kung saan pinaghihinalaan nga rin na pinagdalahan doon sa mga missing sabongero. Corina. Naglagay ba ng laman na pampabigat sa loob ng sako, Joash? Oh, yan, magandang tanong yan. Parang mga bato, yung mga Alam ko rin na yan din yung gusto nating itanong kanina doon sa kay PCG Commodore Tuvilla kung ano ba talaga yung exact contents ng mga sako na na-recover ngayong araw. Dahil nga may mga alegasyon o may mga sinabi din yung mga ilang witness tulad ni Patidongan na meron daw mga nilalagay na pampabigat doon sa mga sako na ito. Pero kanina nung nakita natin nung nire-recover o iniaangat yung sako mula doon sa ilalim ay nakalagay na ito sa isang mesh bag. Ito yung sinabi ni Commodore Tuvilla na pinaglagyan doon sa mga sako na na-recover sa ilalim dahil nga raw maaari na nagdi-disintegrate na yung mga sako at laman nito. So hindi natin talaga nakita kung ano ba talaga yung opisyal na mga nakalagay doon sa loob. So yun yung hinihintay natin detalye ngayon sa SOCO na magde-determine nung exact contents at yun nga ilalaman ng mga sako na na-recover ngayong araw. Corina. Oo, Dapat yun mga kabayan, no? Total naman ganyan. Dapat yan may kasamang media. Nang sa ganun mga kabayan, makita natin kung talaga ba na yung mga sako na kinuha na yun ay talagang doon galing mismo sa ilalim, no? Kasi kung mapapansin niyo mga kabayan, marami ngayon nagkukomento, no? Na tanim bangkay daw yung nakukuha na yan dyan sa Taal Lake. Kasi nga naman mga kabayan, kung mapapansin niyo yung mga sako, base dun sa re-report, no? Base dun sa mga sinabi ng mga sinasabing whistleblower na merong pabigat na kesyo para hindi lumutang, pero yung mga nakikita natin ngayon mga kabayan sa mainstream media, walang pabigat na nakalagay. At pangalawa, napakaputi nung sako. Yan yung nakakapagtaka dito, no? Kaya nga marami yung nagsasabi na maaaring ito daw ay tanim bangkay.
Tapos yung sako na yan, saan ba nakakabili niyan at bakit napakatibay sa loob ng ilang taon, mga kabayan, mapapansin ninyo na talagang kumbaga hindi man lang naggato, no? Hindi man lang naggato, mga kabayan, yung sako na yan, yung nakakapagtaka no? At saka, tingin ko, ito'y maganda, no? Maganda to, mga kabayan, para sa administrasyon ni Bungit kasi magkakaroon ng SONA. Pwede niya itong maibida, mga kabayan, kasi ilang taon na ang nakalipas, ngayon pa lang sa administrasyon niya, nakita itong mga nawawalang sabungero na to. 'Di ba? Ito yung magandang accomplishment kung masasabi natin, mga kabayan, para sa kanila. Ang hindi lang natin ma-confirm, mga kabayan, kung yan ba talaga ay totoong yung bangkay, no, nung mga sinasabing nawawalan sabungero. 'Di ba? Bigla na lang lumutang, mga kabayan. Abay, may video yan kanina, mga kabayan, na pinakikita na yung mga sako ay dikit-dikit doon sa ilalim ng lake na yan, mga kabayan. So yan yung nakakapagtaka, ano. Bigla na lang lumutang yan, bigla na lang lumabas yan, mga kabayan. Pambihira. So anyway, mga kabayan, hanggang dito lang muna yung video natin, no. Talagang ito lang yung siningit natin. Itong mga balita na to sa mga sabungero kasi nakakapagtaka lang yung mga nakakalap nila ngayon na mga bangkay maayos ang lagayan, no. Inabot na ng ilang taon, yung pinaglagyan maayos pa rin. Anyway, hanggang dito lang muna, mga kabayan. Iingat kayo palagi. See you sa susunod na video. Adios muna, mga kabayan.